Di ho ba? Eh yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na AFAM. Napakaswerte mo, Ining. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang AFAM mo. Hindi ka kailangan magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Kung baka po pwede, ma'am, sa 2020, ikaw kaya tumakbo ng pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho. Imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger, vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulukoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis news. O meron pa dyan yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyenan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa labas sa opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala po mapuntahan. Bakit hindi po yung iba galing pa po sa Cordillera? Bakit hindi po ninyo tulungan? Gusto ko lang po makatulong. Gusto lang po namin makatulong. Gusto ko po, kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to take care of my two kids and my girlfriend, my wife before. That's why pumunta ako. Kung may pera ho ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba? Hindi. The point is, may dahilan po kaya umaalis yung tao Lahat ho may dahilan Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Di ho sila aalis. Yun ang masama ba sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Wala po akong kaso ni isa dito sa panluloko, pagnanakaw, wala po akong in-scam na Pilipino. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Pagkatapos sasabihin, nanluloko, ano niloko? Alam nyo, ang alam mo ba, isa lang ito kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Malakas Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number 1 po ako since last year pa, June. Sinabi ko na sa nanay ko, pero ang nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi ko, bakit? Kasi anak, titirahin ka niya. Uubarang ka talaga dyan. Pagdating sa eleksyon. Totoo yan. Ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng yumao kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, Lelo, lahat po, Okta Research, lahat po ng 8 yata nagsusurvey, number 1 po ako. Okta Research. Ano ang gagawin natin? Pagkatapos may tumitira pa yan, dala-dalawa, sobra-sobra may magkapatid pa. Ano magagawa natin? Yun yung tingin ho ng tao Ang dahilan siguro dyan, dahil tinatanong ako, bakit ka number 1? Siguro po yung performance. Nagmamanifest. Wala pa po kami sa gobyerno, hindi pa po ako congressman. Si Rapi ay hindi pa rin senador. Tumutulong na po kami. Naikukumpara po kami sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun, sir. Wala pong binigay. Ang binigay, pampalibing, nagbigay lang po ng 100. Lumapit po kami kay ganun. Ang binigay po ay 50 pesos, pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako. Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi,
ilagay kaya natin ito mga ito sa gobyerno. Testingan ho natin. Siguro naman kay Sen Rapi, hindi naman ho na kami napahiya. Tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy yung paglapit sa kanya pagtulong. Ganon din ho ako. Araw-araw ho, dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho dyan, humihingi ho ng tulong. Hindi ho namin tinatanggihan. We are different from other politicians because we walk the talk. Hindi rhetorics. Ginagawa po namin kung ano sinabi namin, ginagawa po namin. Huwag niyo ho kaming gayahin sa iba dyan. Mamaya na, bukas na yan. Sir, kailangan ho ng ganito. Sa amin po kasi, pag may nangangailangan, ibigay mo na kung Action kaya agad. mong ibigay ngayong araw. Yan po yung ginawa ko sa DSWD. Yung pamimigay ng AX dati, nung DSWD. Dati, abutin ka ng 1 linggo. Pabalik-balik yung pobre. Pambayad niya sa ospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Ako ho nagpaumpisa ho niyan. Bakit mo pa pagbababalikin yung tao? Ngayon, kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami mag-atubili. Sasamahan namin yung tao na yun kung sino ay nirereklamo niya. Haharapin namin, kukomprontahin namin. O siguro, kasi pag pumunta siya sa pulis, pumunta siya sa korte, Wala mangyari. napakahaba. Kami ho, diretso. Siguro, hindi ho kaya, because of that, dahil nakakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda, from Ramon, from Ben, from Rapi, from myself. Siguro nakikita ho nila. Tapos ngayon, sasabihin ho ninyo, nanloko, nanlinlang. Ano ho nilinlang? What did I do? What did we do? May ginawa ho ba kaming masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Did we cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan ho natin? Hindi po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipunan ko sa Amerika, ininvest ko po sa negosyo nung dumating po ako noong 1996. Income po ito. I have a business. Ayan po yan. Yung iba po na pinamimigay ho namin, itong hawak-hawak ko po ito, galing po ito sa mga sponsor. Hindi ko po binubulsa. Dahil ang turo po sa magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now, what's wrong with that? Sasabihin nyo, manluloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano ang kasinungalingan ho doon? Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na AFAM. Napakaswerte mo, Ining. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang AFAM mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonik, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and Mag-suggest. help this country? Tama. Kung talagang may Tumulong ka na. malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa AFAM mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na kung Kasi ano-anong comment siya ng comment. katarot-katarot. Or ma'am, sa Amerika siya. baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo ng pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, speaker. Or yung isa yung or cornig, gusto niyo ho tumakbo kay senador or congressman, kayo ho mag-speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger, vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulukoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba ay Monetize yan. monetize, maraming pera.
Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin na malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung Ay, daang libong dolyar po ang kinikita niya. Ganun ba? Sus, porbida. Sino mo yung follower niya sa Miss M. Facebook? O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki, kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. O meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyenan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayo mga kababayan dito sa labas sa opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala pumapuntahan. Bakit hindi po yung iba galing pa po sa Cordillera? Bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit di po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan, hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Hindi ko po ipaubaya sa ilang vlogger, hindi ko po ipaubaya sa mga bayarang basher, mga troll, ang desisyon kung kailangan ba magsilbi na isang senador na galing po sa pagtitiente. Yan. Na galing po na dati po undocumented alien, na illegal ika nga OFW. Pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Because ang sambayanan po at the end of the day will decide sa Mayo, sa darating po na Mayo. Ngayon, kung sasabihin ng COMELEC, Erwin, ayaw namin, then so be it. Ngayon, pagdating sa May 12, hindi na po ba tayo makapag-antay? Ilang buwan na lamang, January, February, March, April, May, 4 na buwan na lang po. Kung ayaw nyo sa mga Tulfo, di wag hurin nyo iboto si Erwin Tulfo, wag ninyo iboto si Ben Tulfo. Iboto nyo huyang dyan yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador. Yung mga matatanda na dyan. Oh, banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira. Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Hindi. Oh, nakakatulong ba? Huwag na ho tayo maglokohan. Niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag-i-eleksyon. Labas ng pera, tulong dito, tulong doon. Putragis. Pardon my French, bye. Okay lang yan. Pero, yun ho, nakakasama na loob eh. Samantala ho kami, trabaho ng trabaho, at marami din naman dyan mga mambabatas. Matapos ang eleksyon, tulong ng tulong. Hindi lang ho napapublicize. Pero yung ilan dyan, banat ng banat, anak ng baka. Tapos ito mga vlogger na ito, bakit hindi ninyo banatan yung ilan dyan na mga corrupt talaga, na hindi nila alam kung saan nila dinala yung budget nila? Bakit hindi po yun ang tanongin ho ninyo? Yeah. Bakit ho ako? Sasabihin nyo ngayon, walang kredibilidad? Marami ho dyan na walang kredibilidad. Ako sinabi mo. Di pag sinabi nyo walang kredibilidad, wala na ho. Wag na ho tayo magboto ng senador, wag na tayo magboto ng congressman, wag na ho tayo magboto. Dahil kung kredibilidad man lang, marami nga ako lang dyan na tumatakbo, may kasong kriminal. Sa house. Oh, Ang dami. sus Mariose. Nagdakaw talaga na pera eh. Para matapos na ho ang lahat na ito, wala ho akong ginawang masama. Nagtungo po ako sa Amerika para pakainin ang anak ko, pag-aralin. That's what I did. That's the only mistake that I did. Nag-TNT po ako. That's true. Lahat po ng diskarte ginawa ko na ho, bayan. Lahat naman siguro ng ama will do the same thing to feed his family, to feed his children, to give better education to his family or children. Lahat po siguro na ama. Hindi lang po ako. Kahit po yung mga mayayaman dyan na nagrereklamo yung mga bata walang quality time. Because yung ama ninyo, yung mga nagrereklamong bata dyan, working hard para mabigyan kayo ng magandang future. Ngayon po, doon sa mga kababayan ho natin, yung mga mahihirap, yung mga rider, tricycle driver, jeepney driver, CQ, janitor, saludo po ako sa inyo. Why? Kasi po kayo ang lumalaban sa hamon ng buhay araw-araw. And I salute you. Once upon a time, I was like that. Katulad nyo po ako dati noon. Ang problema lang, noong pangapanahon ho na yun, kahit anong laban mo sa buhay, walang patutunguhan. Because you do not have the chance, because you do not have the opportunity. Ang maganda dyan kung lumaban ka talaga ng patas. Yan ang maganda. Hindi ko po ikinahihiya, bayan.
na I was once an undocumented alien, na I was once an illegal OFW dahil wala akong papel. Hindi ko po yun kinahihiyan, pero hindi ko po pinangangalandakan. Why? Hindi ko po yun kinahihiya because yung pinakain ko po sa mga anak ko, hindi ko po ninakaw, hindi ko po in-scam, hindi ko po, wala po akong kaso sa Amerika, wala po nagkaso sa akin. Dito, wala rin po akong kaso. Mga kababayan natin, hindi ko rin po niloko. As a matter of fact, tinutulungan ko pa po. And why is that na ngayon? Walang kredibilidad, walang karapatan magsilbi. Why? Isa lang po akong Pilipino. I'm an ordinary guy. Gusto ko lang po makatulong. Gusto lang po namin makatulong. Gusto ko po, kailangan po kapit sa patalim. I have to survive. I have to take care of my two kids and my girlfriend, my wife before. That's why pumunta ako. Kung may pera ho ako, I wouldn't have gone. I wouldn't have left. Kahit sino po yan, mga OFW na yan, kung may pera ho yan, aalis ba? Hindi. The point is, may dahilan po kaya umaalis yung tao Lahat ho may dahilan Kung mayaman ho yung mga yan, aalis ba yan? Hindi ho sila aalis. Yun ang masama ba sasabihin, panluloko. Anong panluloko? Yung pinakain ko sa mga anak ko, pinag-aral ko, galing po sa pawis ko. I work hard. I work 12 hours, 16 hours a day for 10 years. And now you tell me na manluloko ako? Na niloloko ko ang taong bayan? Why? Wala po ako niloko. And I am proud to say na yes, nag-TNT po ako. Gumawa po ako ng diskarte para mabuhay ko po yung mga anak ko. Hindi lang po ako. There are millions of Filipinos in the US na they started like that. Ang difference lang po namin, sila nagpaiwan na doon, nagkaroon na po sila ng papel. Ako po wala. That's the reason, ganun lang ho kasimple yun. Kaya I understand po yung mga OFW dyan, documented or not documented, saludo po ako. Dahil sila lang po ang bumubuhay sa ekonomiya natin. They are the true heroes. Yung mga OFW po na ito. Kaya nga po kailangan pasalamatan po natin. Kaya po, nakalutang pa yung ekonomiya natin. Pauwiin mo lahat yan. Hindi na magre-remit yan. Wala ho tayong pera. That is because of the OFW. Pati po yung mga iilan na mga nagti-TNT, yung mga illegal na OFW, they are the ones. Yan lang ko masasabi ko. And I leave that sa mga botante, kung gusto po ninyo ng isang Erwin Tulfo na dating TNT, na dating undocumented OFW sa Senado, nasa kamay po ninyo. Kung ayaw naman ho ninyo, nasa inyo rin. Kung ayaw po ninyo 2 tulpo, 3 tulpo sa Senado, we will leave that to you. The voting public, kayo po yun. But we will never ever leave it to the decision of the few bloggers and paid bashers at mga troll. Dahil hindi po sila ang mga tunay na botante. Yung isa dyan, daldal, makakaboto ka ba? Ang sarap ng buhay mo dyan sa Amerika. Yan lang ho masasabi ko, ladies and gentlemen. Baby, yan ho yung totoo From the very start, di po kami mayaman. Mahirap po kami. Nakatikim na lamang ho kami ng gandang buhay. Ito po, dekada 90, sinuwerte. At yan po isang dahilan kung bakit taon-taon nagnanasareno ako. Because I thank God. It's not the government who was able to help me. It was God. It was the Nazareno who helped me, kaya maswerte po ako. E yan po ang totoo. Yan po ang totoo. It was the Nazareno who helped me. Tanungin mo po yan. Nagpapasalamat lahat yan, mga milyon-milyon. Isa po ako doon every year. Kaya do not accuse me na manluloko, panluloko, sinungaling. Wala po akong niloko. Hindi po ako nagsinungaling. I never lied to my children. I never lied sa kapwa ko. Wala po akong kinuhang pera na in-scam. Hindi ko po niloko ang gobyerno natin or ang gobyerno, yung mga Amerikano, mga kababayan natin. Never. Ang ginawa ko lamang po ay nag-TNT. Anyway, maraming salamat po for listening to my story, and that is the side of my story.
Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Ay, break muna tayo. What's up mga tropa pips? So nakita nyo naman doon sa ating paunang video, medyo naging emotional na po ang ating mahal na kongresistang si Erwin Tulfo. Pinanatan niya dyan itong si Maharlika, si Jason sa at itong si Attorney Libayan. Alam niyo doon sa dalawa kay Jason sa at Maharlika, ano kaya talagang mga walang yayan, mga wala talagang patumanggayan sa paninira sa ating Pangulo, paninira sa ginagawa ng ating presidente at sa kanyang mga kasama sa paglilingkod. Itong dalawang to. Kasi nga po, syempre, mga tropa ni Kibulok yan mga bataan ni Kibulok yan. Dito kaya Libayan, kasi ito napansin ko si Libayan, the more mo siyang pinapansin, the more yan na manggigigil at ibablog ka ng ibablog niyan. At nung i-check ko nga, nakita ko, nakablog na nga itong si Erwin Tulfo dyan kay Libayan. Pero hindi ko pinanood, hindi ko inalam kung ano ang kanyang mga sinabi or kanyang ni-resback dito kay Erwin Tulfo. Alam niyo po, nakakasama talaga ng loob yun. Yung lahat ay ginawa mo para sa anak mo, asawa mo, sa iyong pamilya, tapos kukutsain ka at gagawang ka pa ng hindi magandang istorya. At sabi nga nitong si Libayan sa kanyang title, proud sinungaling daw po itong si Erwin Tulfo. So lahat tayo, meron tayong mga ginagawa na risk para sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Lahat yan, lahat tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo lang. Kahit yung mga bobong DDFs, talagang meron din po yung ginagawa para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nire-risk nila ang kanilang mga buhay, mga pagkakataon, nagsasakripisyo din sila, katulad natin. So, iba-iba lang po talaga ang ating mga pananaw. So, dito sa nakikita ko kaya Erwin Tulfo, talagang siya po ay yun yung naging bunsod ng kanyang pagpunta sa Amerika. Yung kakulangan ng kita, kakulangan ng sinasahod para maitaguyod ang kanyang pamilya. Kaya siya pumunta ng Amerika. At isang dakilang pagsasakripisyo yun na malayo ka sa iyong pamilya. Nagawa yan ng tatay ko, nagawa ko yan, na malayo sa pamilya. Sa nanay ko, namatay mga kamag-anak ko, nanay ko, lola ko, kapatid ko na hindi ko man lang sila nakita hanggang sa huling hantungan. So, napakasakit po nun. So, etong si Erwin Tulfo, tingin ko, mas okay to kaysa sa mga tao na to. Kasi katulad niya, si Maharlika, ano ba ambag ni Maharlika sa bansang Pilipinas? Wala, kundi ang magdadada, manira ng manira, at mag-inciting to sedition sa lahat ng mga Pilipino. Pero awa naman ng Diyos, buti na lang talaga at marami pa rin namang mga matitinong mga Pilipino na hindi sumasama sa kanila. Kasama si Jason Sa na wala ding ibang ginawa kung hindi mang-intriga, manira, mag-post ng mga fake news kasi nga po they are being coached or they are being paid to do that, di ba? Dito naman kay Libayan, wala akong masabi kasi talagang anti-Tulfo to Kahit nung dati pang nakikita ko, lahat ng mga vlog nito puro anti-Tulfo. So, syempre, Erwin is a Tulfo, so anti-Erwin na rin to, di ba? So, kasi pinapalabas nga nila yung Eric Sylvester Tulfo, ganyan, yung mga ganyang pangalan, di ba? Inamin naman ni Erwin Tulfo, inamin naman niya yung pagkakamali niya, inamin niya na ginawa niya yon. Ang masama, nag-deny siya, di ba? Proud nga siya, di ba? Actually, mas nakakabuisit yon sa part ng mga basher ni Erwin Tulfo kasi inamin niya yung mali niya. At ginawa niya yon para sa kanyang pamilya at hindi ginagawa ni Erwin Tulfo yon para manloko, mang-scam, mang-fake news, di ba? So, nakuha pa rin ni Erwin Tulfo at the end of the day ang puso ng mas nakararaming Pilipino at tingin ko mas lalong magna-number 1 to sa survey or maaaring baka bumaba pero mas marami pa rin po ang boboto sa kanya at mamahalin ang Tulfo
dahil nga po sa kanyang napakagandang istorya, sa kanyang napakagandang kinuwento sa atin. 'Di ba? Yung i-share mo yung mga pinagdaanan mo, ang mga hirap mo, struggles mo, isa po 'yun sa mga pinakamatapang na magagawa ng isang ama na ibinuwisan lahat para lamang po mapaganda ang buhay ng kanyang pamilya. So, bilang isang vlogger, simpleng vlogger, bilang isang simpleng Pilipino, hindi nasira ang isang Erwin Tulfo sa aking pananaw. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo? Nako, wag na po kayo manood sa mga fake news kasi alam nyo po, ang mga real talker, yan po yung hindi nagkakaroon ng views. Yung pong mga fake news, yun po ang maraming views. Nako, yan nga yung sinabi ni Erwin Tulfo, dumarami pa lalo ang kanilang mga views kasi nga po sa fake news. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ingat po kayo. Mama chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.